Ito. Magbigay po tayo ng maiksing reaksyon doon sa sinabi kanina ni Senator Alan Cayetano doon sa hearing ng Duterte ICC arrest, kung saan sinabi niya na siya daw po ay ambassador to the Lord Jesus Christ. Okay? At kung ano yung sabihin ni Lord Jesus, ayun lang po yung kanyang susundin at gagawin. So pakinggan po natin yung kanyang mga sinabi kanina. More than being Alan Cayetano or a senator, a former Secretary of Foreign Affairs or former Speaker or Congressman, I believe I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ, di ba? So I'm not imposing that on anyone, but our USEC here will tell you, ambassadors don't have opinions. Una, I don't question the sincerity of Senator Alan. Okay? Kung ano yung nasa puso niya. Kapag sinasabi niya po na siya ay ambassador of the Lord Jesus Christ. Bilang isang Christian myself, alam ko po kung gaano po kahirap to live day by day at ipakita po sa mundo that I am a follower of Christ. Diba? It's a big challenge po para sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Pero ako po ay naniniwala din naman na hindi tayo huhusgahan ng Panginoong Diyos base lamang sa mga salita natin o sa mga kabisado natin na Bible verses. Titingnan niya po tayo base po sa ating aksyon, kung paano po natin tinatrato ang ating mga kapwa-tao, kung paano po natin tinatrato ang ating mga kapatid. Okay? In the case of Senator Alan, yung pong kanyang literal na kapatid, okay, yun po ang gusto ko sanang makita. Okay? I want to believe na meron po tayong senador who truly believes in the Lord Jesus Christ at susundin po yung mga utos niya at susundin po yung kanyang mga kautusan, di ba? At ibabase po yung kanyang mga desisyon base po doon sa kasulatan, sa sinabi ng ating Panginoon. Pero maganda po kasi makita ko mismo how he treats other people, especially po yung pong kanyang pamilya. Kasi sinasabi nga po nila, di ba, that charity begins at home. Diba? How can you treat other people the way the Lord wants you to treat them kung sarili mong pamilya, sarili mong kapatid, iba ang trato mo? Yun po ang gusto ko sanang makita po muna. Kasi po sa totoo lang, sa nakikita ko na nangyayari po sa Taguig, hindi ko na lang po ma-report po lahat. Hindi ko na lang po maisiwalat po lahat. Pero nakakalungkot po na kayang gawin ng isang kapatid yon sa kanyang nakababatang kapatid. Lalo na maririnig mo araw-araw sa kanyang mga video ay puro mga Bible verses. At maririnig mo sa isang Senate hearing na he is proclaiming that he is an ambassador to the Lord Jesus Christ. How can you be an ambassador to the Lord kung hindi mo kayang ibigay yung pagmamahal at yung maayos na pagtrato sa sarili mong kapatid? Diba? Sa akin po, di bali na kung hindi na niya gawing kaalyado itong kanyang kapatid na si Lino sa politika. Hiwalay na natin yung politika kahit hindi niya suportahan yung pong mga ginagawang moves nitong si Lino bilang isang pagtakbong congressman dyan sa Taguig Pateros at kung ano pa yung mga desisyon niya sa politika, kahit hindi mo na suportahan yun, di ba? Sana yung relasyon man lang nila bilang magkapatid, di ba? Si Kong Lino is very much open. Pag nakausap ko siya, sinasabi ko sa kanya, ang wish ko sa kanya, magkaayos sila nung kanilang kapatid, yung kanyang kuya Alan niya. Di ba? Itong si Alan, siya yung kuya, siya itong nagsasabi na ambassador siya ni Lord Jesus Christ. Ano ba namang siya na yung magsimula ng reconciliation sa kanilang pamilya? Gaano ba namang kalalim yung sugat na yan o yung tampuhan nila sa isa't isa na hindi yan maayos ng isang simpleng phone call o simpleng family lunch, family dinner kasama nung kanilang ina. Yung kanilang ina po ay of course may edad na. There is nothing more she would like than to see her two boys na magkabate at magkaayos, di ba? Ano ba namang ibigay natin 'yon, di ba? Sa ating nanay na of course medyo advanced na yung edad.
Diba? Kung bilang isang magulang, there is nothing more that you would want to see. Diba? So sa akin, maganda na itong si Senator Alan is trying to be an ambassador to the Lord Jesus Christ. Hindi po madali yan. Siyempre, araw-araw kailangan mong tignan yung ginagawa, kung ito ba ay nararapat o alinsunod sa gusto ng Panginoong Diyos. Pero sa akin po, mas maganda kung simulan sa kanyang pamilya. Yun muna po. Yung kanilang tampuhan o maliit na awayan ni Lino, kahit na isang tabi yung politika, wag na kayong magkampi sa politika. Okay lang yan. Kung gusto niyang suportahan yung kalaban ni Lino as congressman, kumaga desisyon niya yun. Pero wag naman sana na palabasin pa na parang si Lino pa ang parang black sheep o sumisira sa pamilya o lumalayo sa pamilya, because itong si Lino, nakikita ko naman, gusto din naman niyang makasama doon sa mga events na hindi niyo siya iniimbita. Diba? Kasi pamilya naman yung kasama para naman siyang iba, para naman siyang others. Diba? Pwede niyo naman siyang imbitahin. Diba? Hindi naman siya manggugulo. Pwede namang isang tabi yung politika, pwede namang pwede namang i-set aside yung politika. At kumbaga magpakakuya muna itong sa Senator Alan dito kay Lino. At kahit papaano ay masimulan, ma-mend yung relationship. At yun lang naman yung reaction ko dito. Mahirap to live, to become an ambassador to the Lord Jesus Christ. Mahirap po talaga yan. And I believe na Senator Alan is trying his best. Diba? Yung mga Bible verses, he is preaching the word of the Lord sa kanyang Facebook Live. Maganda po yan. At I believe na sincero siya sa lahat ng ginagawa niya na yan. Pero, yun nga, yung pong galit sa kanyang puso, siguro, yung ipag-pray na din natin si Kong Lino, kung meron siyang tampo din sa kanyang kuya, sana i-heal po ng Panginoon. Sana po yun ang una nating ipagdasal, Senator Alan. Yung galit na nararamdaman nyo, o tampuhan man yan, hindi kundi galit, tampuhan man. Tampuhan na nararamdaman nyo sa puso nyo, para sa isa't isa, sana po mahil ni Lord. Dahil at the end of the day, yan po ang gugustuhin ng inyong ina, yan po ang gugustuhin ng inyong ama, si kumpanyero sa langit, gusto po niyang makita yung kanyang dalawang anak na lalaki na hindi po magkaaway, and at least, once again, become brothers to each other. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.